Ninyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na po lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Baha po ba sa inyo? Baha? Baha. Pero mabilis naman mawala? Hindi. Mabilis. Tiis-tiis muna tayo. No? Kahit naman dito sa ating maliit na kapilya ay inuulan tayo, no? Inuulan. Konting tiis. Kaya magdasal tayo na sana gumanda-ganda na ang panahon, no? Pero kinukontra ng mga estudyante Ibang dasal ng estudyante, ewan ko ba, no? Pero sana magdasal tayo, no, na maganda-ganda na ang panahon, no? Maganda ang kwento sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Maganda kasi magtuturo sa atin kung paano tayo maligtas. Sabi nyo nga, maligtas. Malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Napakayaman. Ito ang nagawa ng mayamang binata nang hamunin siya ni Jesus na kung ibig niyang maging ganap, humayo siya, ipagbili ang kanyang ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Ang sabi ni Jesus, kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kayamanan sa langit. Tingnan mo, no? Kayamanan sa langit. Ayaw pa ba niya yun? Anong kapalit? Ipagbili ang kanyang kayamanan sa lupa. Kung kayo tatanungin, ipagbibili nyo ba? Pati na yan, wala nakasagot. Wala naman tayong mga kayamanan, no? Kaya hindi tayo makasagot, ano? No? Walang kayamanan? Wala yung pagbibili? Wala. Sige, maganda yan. Eto na lang. Eto na lang ang hihingin sa'yo ni Jesus. Maganda yan, no? Para sa mayamang lalaki, marami siyang ari-arian. At hindi niya yun masuko. Pero para sa atin na wala, hintay. Meron kang dapat isuko, no? Tinanong kasi ng mayamang binata kung paano siya magkakamit ng buhay
na walang hanggan. Para kay Jesus, hindi nasagot kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi sagot kung ano ang kaya niyang gawin. Oo nga naman, bakit mo pa iisa-isahin ang ginagawa mo na? Bakit mo pa iisa-isahin yung nagawa mo na? Para saan pa sabihin kung ano ang mabuti mong ginagawa? Ang hamon ni Jesus ay kung ano ang hindi mo pa ginagawa. Hindi mo pa ginagawa o ang ayaw mong gawin na dapat mong ginagawa. Ayaw mong gawin na dapat mong ginagawa. Yun ang sagot. Gawin ang ayaw mong dapat na ginagawa. Sabihin nyo nga, dapat ginagawa. Ayaw gawin. Totoo ba yon? Nangyayari ba sa inyo yon? Yung dapat mong ginagawa, ayaw mong gawin. Tama ba? Ito yung madalas na problema sa atin. Kaya hindi natin makamit ang dapat nating makamtan, ay ayaw nating gawin ang dapat na ginagawa natin. Gusto mong magkaroon ng malusog na katawan, tama? Pero, ba't ayaw magsalita? Tama? Pero ayaw mo mag-exercise. Gusto mo lang pumilata. Tama? Ayaw mong piliin ang pagkain dahil anong gusto mo? Kainin ang kahit ano, kahit masama. Pero ayaw mong masabihan na mataba. Tama? Pag nagpicture, di ba? Titignan mo agad, mataba ako. Ay, burahin mo yan. Burahin mo yan. Di ba? Ganon sa atin, di ba? Pero pagdating sa kainan, ayaw mo naman magpaawat. Tama? Di ba? Gusto mo maging malusog pero bisyo ka ng bisyo. Pero ayaw mo magkasakit. Tama? Para makaahon sa buhay, di ba? Gusto mo yumaman, pero ayaw mong magtrabaho. Gusto mo tumambay lang. Pero ayaw mo maghirap. Pero gusto mo magaang ang buhay. Gusto mo yumaman, pero ayaw mong gumawa ng paraan. Ano ba talaga? Ang gulo, di ba? Gusto mo makatapos ng pag-aaral, pero ayaw mong pumasok. Gusto mo diploma, pero abang ka ng abang kung kailan walang pasok. Sana walang pasok. Sana walang pasok. Huwag ka na mag-enroll. Huwag ka na mag-enroll para kahit walang ulan, wala kang pasok. Tama? Bakit ka nag-aabang na walang pasok? Buboy? Ang gulo talaga, buboy, no? Dadasal ka, Lord, sana walang pasok bukas. Huwag ka na mag-enroll, no? Hindi ka na magdadasal. Sigurado, no? Tama ba? Ram? Itong maraming problema sa atin. Itong problema ng maraming tao. Ayaw gawin ang dapat na ginagawa. Gaya na lang nung mayamang lalaki. Isa na lang yung kulang. Nagawa na niya ang lahat. Hindi siya pumapatay. Hindi siya chismosa. Ginagalang niya mga magulang. Hindi siya magnanakaw. Nagawa na niyang lahat. Pero yung kaisa-isang pinagagawa, ayaw niyang gawin. Mas pinili niyang umalis ng malungkot. Sabi niyo nga, malungkot. Ayun ang susi para maging tunay na masaya. Ang gawin, ang ayaw na dapat mong ginagawa. Kaya magandang tanungin ng ating sarili, ano ba ang ayaw na dapat kong ginagawa? Ano ang ayaw na dapat kong ginagawa? Yan na lang ang tanong, no? Total wala kang maibentang gamit. Total wala kang ari-arian. Yan ang tanong. Ano ba ang ayaw na dapat mong ginagawa? Ayaw mong mag-sorry.
ayaw mong magpakumbaba, ayaw mong itigil ang bisyo, ayaw mong magtrabaho, ayaw mong magdesisyon, ayaw mong mag-aral, ano pa? Ayaw mong magbago, ayaw magpakabait, ayaw mong magsimba. Di ba lahat ito ayaw mo, pero dapat mong gawin para tunay na maging masaya. Sorry lang pala, para maging masaya na kayo. Mag-aral pala, para maging masaya. Pagtanda. No? Magpakumbaba pala, para maganda ang relasyon. Magdesisyon, para maging umabago ang buhay. Mga kapatid, ganon din sa pananampalataya. Marami tayong ayaw gawin na dapat nating gawin. Kaya hindi natin makamit ang tunay na ligaya. Hanap tayo ng saya, pero hindi natin namamalayan ang mga dapat nating gawin ay ayaw nating gawin. At ang tunay na magbibigay ng ligaya, yung ayaw nating gawin. Dahil ang ginagawa natin na hindi dapat ginagawa, ang siyang dahilan kaya tayo hindi makatagpo ng tunay na ligaya. Amen? Amen.